Una sa lahat, nagdire-diretso sa loob ng bahay ang isang motosiklong tatlo ang sakay sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Dalawang babaeng estudyante patay. Ang buong detalye ng silentingan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Negosyanteng si Atong Ang at iba pa silang reklamong murder kaugnay ng mga nawawalang sabongero. News 5 exclusive. 5 bungo ng tao na nakita sa San Jose del Monte, Bulacan. Sinusuri kung sa mga nawawalang sabongero ba. Malacanang nanawagan sa taong bayan na bantayan ang aprobahang 2026 national budget para maiwasan ang mga sinisingit sa pondo. Pagbarada ng mga sasakyan sa mga kalye sa Metro Manila, balak nang ipagbawal. News 5 exclusive, may nag-runaway sa kasalan sa Cebu City. Hindi ang bride, hindi rin ang groom, kundi ang pinahawak ng perang pambayad para matuloy ang kasal. E paano na? Hanggang 17 bagyo, posibleng manalasa sa bansa ngayong Agosto hanggang sa Enero ng susunod na taon. At sa Frontline Showbiz, 8 member ng K-pop group na Girls' Generation reunited. At OPM singer namang si Maki maglalabas ng makulay niyang album. Sinampahan ng reklamong murder ang negosyanteng si Atong Ang at iba pa kaugnay ng mga missing sabongero. Ayon sa DOJ, malaki ang papel ni Ang sa pagkawala ng mga sabongero. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Kasi yung anak ko na hindi naman po sa bahay, bakit gano'n na po ang ginawa sa kanya? Kung yung sabi nila na ninyope, yun na po ba ang bayad, yung paslangin sila? Ganun-ganun na lang po ba ang ginawa ninyo? 30 pamilya ng mga nawawalang sabongero ang nagpunta sa Department of Justice. Naghain sila ng reklamong murder at serious illegal detention laban kay Atong Ang at sa tinatawag na Alpha Group o yung iba pang malalaking taong may kinalaman sa isabong. Mga kinasuhan po namin, siyempre yung aming talagang matagal nang hinala si Mr. Atong Ang, kasama sila Eric De La Rosa, RJ Mejia, at saka yung ibang mga pulis, si Attorney Caroline Cruz. Ito yung mga kasama po dun sa aming mga complaints. Ang hiling namin sa kanila ay talagang masusing pag-aralan, imbestigahan para talagang magkaroon ng probable cause at para sa gayon magkaroon ng basis para ma-issue na po sila ng warrant of arrest sa lalong madaling panahon. Ayon sa DOJ, malaki ang papel ni Ang sa pagkawala ng mga sabongero kung ibabase sa mga pahayag ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy. Siya ang main player sa isabong. Siya ang amo ni Totoy or Dondon. Pera niya ang pinababayad para sa trabaho na ginagawa ng mga kontraktor na pulis. Sinama rin ang salaysay ng mga kapatid ni alias Totoy na sina Ella Kim at Jose Patidongan. Si Ella Kim ang nakita raw sa CCTV na nag-withdraw mula sa account ng isa sa mga nawawalang sabongero. Si Jose naman ang umano'y nakunan sa isang cellphone video na ine-escortan ang isang nawawalang sabongero. Ang magkapatid ang sinasabing missing link sa kaso. Ang masasabi ko lang, so ito na, nagsisimula na yung kaso namin. Hopefully, magkaroon kayo ng konsensya, pero sa tingin ko wala na naman na kayo nun. So, tignan na lang po natin. Natanong din si Remulla kung kasama si Gretchen Barreto sa sinampahan ng reklamo. Ito sa Jane to, maybe she's the one. I don't know. Pero kasama yan sa pwede nating sabihin na persons of interest. Ayon naman kay State Prosecutor General Richard Fadulion, pag-aaralan nilang maigi ang affidavit ng mga kaanak. Kung makitaan ng sapat na ebidensya, doon pa lang magkakaroon ng preliminary investigation at sa kahihinga ng panik ang mga respondent para masagot ang reklamo laban sa kanila. Wala pang bagong pahayag si Ang pero nauna na niyang itinanggi na may kinalaman siya sa pagkawala ng mga sabongero. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5.
Sinusuri ang 5 buo ng tao na natagpuan sa San Jose del Monte sa Bulacan. At base sa itsura ng mga bungo, may indikasyon daw na pinahirapan ang mga biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon, exclusive. July 13, 2025, nang madiskubre ang 5 bungo ng tao sa bakanting lote sa Liana Road sa San Jose del Monte, Bulacan. Nakasilid dito sa salyadong kahon na inilagay pa sa garbage bag. Hindi pa masabi kung bungo yan ng lalaki o babae, pero kapansin-pansing may butas sa mga bungo at meron pang hindi buo. Indikasyong pinahirapan daw ang mga biktima. Yung itsura ng mga bungo, sir, parang kalahati na lang eh. Sa lungsod ng San Jose del Monte, may mga nawawala ring sabungero, kaya hindi sinasantabi ng mga investigador ang posibilidad na ang mga bungo ay mga sabungero. Maaari, sir, na na may kinalaman siya sa mga nawawalang sabungero natin. Sa ngayon, sir, nakipag-ugnayan din po kami sa SOCO na sila naman yung nagproseso ng crime scene. Ipinunto rin ng San Jose del Monte Police na nahanap ang mga bungo sa kasagsagan noon ng search and retrieval operation sa Taal Lake, kung saan sinasabing itinapon ang bangkay ng mga sabungero. May mga nakitang buto-riyan pero walang bungo. Kalaunan, nagnegatibo rin naman sa mga nawawala ang mga buto sa Taal. Balik naman tayo sa nakita mga bungo sa Bulacan. Ayon sa mga otoridad, mukhang katatapon lang nito. Pansin po namin na yung box bago pa. Ang sabi lang po sa amin na may nag-iwan doon, may nagbagsak, tapos umalis na din po. Sa ngayon, pinadala na sa PNP headquarters sa Camp Crame ang 5 bungo. Isa sa ilalim to sa anthropological, odontological at DNA examination. Iniimbitahan ng San Jose del Monte Police ang mga kaanak ng mga missing sabungero. Sa mga pamilya po na may nawawalang kamag-anak, maaari po sila magsadya dito sa opisina o kaya sa may SOCO po natin para mabigay po natin ng detalye ng mga natagpo ang bungo ng tao. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Higit 1 milyong pisong halaga ng mga laptop ang ninakaw mula sa isang paaralan sa Maynila. Arestadong 5 suspect, kabilang ang 2 minor de edad, pero hindi pa rin nabawi ang ilan sa mga laptop. Nasa frontline ng balitang yan, Nina Pauco. Sira ang pinto sa faculty room at cabinet ng madatna ng mga guro sa General Emilio Aguinaldo Integrated School sa Maynila. Nawawala rin ang higit 30 laptop na nakatago sa kwarto. Sa investigasyon, lumalabas na nilooban ng paaralan sa kasagsagan ng maulang panahon nitong Martes. Sa isang butas sa pader, dumaan ang mga kawatan. Nagsagawa ng follow-up operation ang mga pulis kung saan nahuli ang 5 sospek. Kabilang dyan ang 2 minor de edad na itinuturong utak ng pagdanakaw. Tinitignan ang posibilidad na inside job ang nangyari. Mga kabataan po itong mga naging suspect natin, and posible po na naging estudyante sila doon sa school or may mga kaibigan po sila na estudyante doon at nakikita po yung mga laptop. Mahigit 1.2 million pesos ang kabuoang halaga ng mga ninakaw na laptop. Nabawi sa mga sospek ang 5 government-issued laptops at 2 personal laptops. Naibenta na ang ibang laptop sa bagsak presyong halaga na 1,000 o 2,000 piso lang. Panawagan ng mga guro, doon po sa mga nakabili, pwede na lang pong pakisolid, nakaw po yan. Isipin nyo na lang po na laptop na binili nyo is yung isang bata na maaring matuto o magkaroon ng kaalaman. inamin ng mga sospek ang krimen. Nakailan po kasi beses mo. Ibang araw po yung marami pong gumawa, hindi lang po kami. Iba-iba po gumawa. Isinailalim sa assessment ng mga social worker ang mga menor de edad na sospek. Sinampahan naman ng reklamong robbery ang mga nasa tamang edad. Nagbabala naman ang mga pulis na maaaring makasuhan ng paglabag sa anti-fencing law ang mga bumili ng nakaw na laptop. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Pauco, News 5. Nanindigan ng House Committee on Ethics na susundin nito ang tamang proseso sakaling imbestigahan si AGA Party List Representative Nicanor Briones matapos siyang mahuli na nanonood ng sabong sa plenaryo. Narito ang aking report. Hindi raw babalewalain ng House Committee on Ethics ang panonood ni AGA Party List Representative Nicanor Briones ng sabong habang nasa plenaryo. Ito ang tiniyak ng bagong chairman ng komite na si 4Ps Party List Representative JC Abalos. Pero sa ngayon, bubuuin pa raw nila ang mga miyembro ng komite at saka sila mag-a-adopt ng rules. Kung may pagkakamali po
meron po tayong tamang paraan ng pagwawasto. Hindi po natin pinabaliwala o babaliwalain ang insidenteng ito. We can't afford to right a wrong with another wrong. Handa naman daw humarap si Briones kung may ihahaing reklamo. Makikipag-usap din daw siya sa liderato ng Kamara sa Lunes. Matatandaang nag-sorry si Briones sa insidente at lininaw na nanonood lang siya ng video na ipinadala ng kanyang pamangkin at hindi siya tumatalpak sa isabong. Kung sa tingin nila ay dapat imbestigahan, harap tayo doon dahil wala naman tayo tinatago. Malinis konsensya natin. Samantala, isinusulong din ni Abalos ang pagbuo ng non-political body para tumulong sa Ethics Committee kung may reklamong ihahain laban sa mga kongresista. I want ethical complaints to be decided with utmost integrity and accountability without any political color. Nagpaalala ang palasyo na hindi dapat abusuhin ng Kongreso ang kanilang kapangyarihan sa pagbabudget. Dapat din daw maging mapagmatsyag ang taong bayan na bantayan ng aaprobahang 2026 national budget para maiwasan ang mga sinisingit na pondo. Nasa frontline ng balitang yan, Maricel Halili. Nanawagan ng Malacanang sa taong bayan na bantayan ang mangyayari sa bicameral conference na tatalakay sa budget sa susunod na taon. Kasunod ito ng sinabi ng Department of Public Works and Highways na problema rin nila sa pagbabantay ng flood control projects ay mga insertions sa budget ng BICAM na may problema pala tulad ng right-of-way. Una nang pinatutsadahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga kinurakot umanong pondo para sa mga nasabing proyekto. Ang Senado at Kamara nagpahayag na rin na gusto nilang buksan sa publiko ang BICAM. Since hindi nga po kasama ang ehekutibo sa BICAM conference, hindi po nakikita kung paano na isisingit yung iba. At yun po ang ayaw ng Pangulo. Kaya po sa tulong po ng taong bayan, ayon sa Malacanang, hindi rin dapat abusuhin ang kapangyarihan sa pagbabudget. Unang-una po, pinaghihirapan po na makagawa ng budget para sa National Expenditure Program. Ito'y inaaral, katulad nung binanggit po ni Secretary Amena Pangandaman, na hindi po to biro-biro sa pagsasagawa po nito. Hindi po dapat abusuhin yung sinasabing power of the purse. Kaya gusto niya po maging malinis. Si Baguio City Mayor Benjamin Magalong naman nanindigan sa kanyang pahayag na pasimuno ang mga kongresista sa korupsyon sa flood control projects. Hindi naman ako magsasalita kung wala akong pinanghahawakan. Galing naman akong investigador. Dagdag pa ng alkalde, ang Pangulo na mismo ang nagpatama sa mga kongresista. Sabi niya, yung iba guni-guni lang. Ibig sabihin, ghost project. So, si Presidente, alam din nila. Handa raw humarap si Magalong kung ipapatawag sa investigasyon ng Kamara. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Hindi pa man napagbobotohan sa Senado, ngayon pa lang ay tila maraming senador na raw ang gustong sundin na lang ang desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. 19 hanggang 20 senador. Ganyan daw karami ang gustong sumunod ang Senado sa desisyon ng Korte Suprema sa reklamong impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ayon mismo yan kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Paramihan ng mga sentimento ng kapwa senador ko is to abide by the ruling of the Supreme Court. Una sa body language nila, pangalawa sa salita nila, malatama naman kung sino. Komento naman dito ni Senate Minority Leader Tito Soto, karamihan daw sa kanila ay hindi pa alam ang mga anyay questionabling punto sa desisyon ng SC. Kaya sabi ni Soto, let's wait and see. Pero kung mayorya na ng mga senador ang susunod sa pasya ng SC, sabi ni Estrada, ay ibig sabihin lang nito, wala na ring impeachment trial. Hindi rin daw pipirma sa Estrada sa pinaiikot ni Senator Kiko Pangilinan na resolusyong nananawagang muling pag-isipan ng Korte Suprema ang hatol nila sa impeachment case ni VP Sara. There's no problem with it, but I will not sign it. Because
Ang sabi ng Supreme Court, it is already executory. Una na rin sinabi ni Senate President Chis Escudero na kung siya lang ang masusunod ay dapat sundin na lang ang hatol ng SC. Nagbabala na rin kasi ang ilang legal expert na baka magkaroon ng constitutional crisis kung hindi susundin ng Senado ang hatol ng SC. Pero sabi ni Hontiveros, titiyakin niyang hindi yan mangyayari. Sa ngayon, 4 na senador pa lang ang pumirma sa naturang resolusyon ni Pangilinan. Kabilang dyan ang minority members na sina Senador Soto at Senador Risa Hontiveros. Pumirma rin ang kasamahan ni Pangilinan sa majority na si Senator Bam Aquino. Umapila na rin sa Korte Suprema ang ilang citizen complainants. Sila ang unang nagreklamo ng impeachment laban kay VP Sara noong Disyembre. Hindi raw sila niniwalang labag sa konstitusyon ang impeachment case. The spirit of the Constitution is for us to be able to hold our officials accountable po. And what the Supreme Court did has reversed that spirit. And Sa August 6, pagbobotohan ng mga senador kung susundin nila o hindi ang desisyon ng Korte Suprema. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Ang sabi natin kahapon, may dalawang binigay na dahilan ng Korte Suprema kung bakit ito binasura ang impeachment articles laban kay VP Sara Duterte. Ang una nga po ay ang nakalagay sa konstitusyon. Pwede lamang umusad ang iisang impeachment complaint laban sa isang opisyal kada taon. Ito po ang 1-year bar kung tawagin at yan ang pinag-uusapan natin kahapon. Ang pangalawang dahilan na binigay ng Korte Suprema ay ang umunoy kakulangan ng due process sa pagkaka-impeach ng Kongreso kay VP Sara. Ito pong ikalawa ang ipapaliwanag natin ngayon para sa mga hindi po abogado. Ayon sa ruling ng Korte Suprema, kung susundin ang prinsipyo ng due process, dapat daw ay binigyan muna ng kopya ng impeachment complaint si VP Sara bago siya in-impeach ng Kongreso. Dapat din daw binigyan si VP Sara ng kopya ng lahat ng ebidensyang nakalap ng mga kongresista. At dapat din daw binigyan si VP Sara ng pagkakataong magpaliwanag bago siya in-impeach ng Kongreso. Bukod pa riyan, dapat din daw ay naipakita man lang na nagkaroon ng masinsinang diskusyon sa loob ng Kongreso para pag-usapan ang impeachment complaint. At dahil po dito, ayon sa Korte Suprema, nilabag daw ng Kongreso ang karapatan ni VP Sara para sa due process. At dahil dyan ay hindi siya pwedeng litisin ng Senado bilang isang impeachment court. Yan po ang panig ng Korte Suprema. Pero inalman po yan ng ilang mga constitutional experts ang argumentong ito ng Korte Suprema. At kasama sa mga umalma, mga dating hurado ng Korte Suprema at dating miyembro ng 1987 Constitutional Commission. Ayon kay dating Senior Associate Justice Antonio Carpio at dating CONCOM Delegate Christian Monsod, hindi dapat nagpataw ng panibago at mas mahigpit na mga rekisito sa ang Korte Suprema sa isang impeachment. Ang sinasabing due process daw kung saan magbibigay ng panig ang akusado ay dun pa daw dapat sa gagawing impeachment trial. Ganon din ang paglalatag ng lahat ng ebidensya laban sa akusado. Ito'y dahil ang impeachment ng Kongreso ay katumbas pa lamang ng finding ng probable cause ng isang piskal at hindi pa ang mismong paglilitis sa isang hukuman. Ayon naman kay dating Supreme Court Justice Adolf Ascuna, nagdagdag ang Korte Suprema ng mga bagong requisitos na lalong magpapahirap na panagutin ang isang opisyal na maaring tiwali. Hindi lamang yon, dagdag pa ni Ascuna kung ipilit daw ito ng Korte Suprema para na itong binago at pinalitan ng konstitusyon. Bakit? Dahil ang mga bagong requisitos na ito ay wala naman daw sa Article 11 ng Konstitusyon o yung mga probisyon sa impeachment. Halimbawa, ang ginamit ng Kongreso para i-impeach si VP Sara ay ang Article 11 Section 3-4 ng Konstitusyon. Ano po yun? Kung merong reklamo na pinirmahan na ng 1/3 ng Kongreso, otomatiko na po itong magiging Articles of Impeachment. At agad na dapat magsisimula ang paglilitis ng Senado bilang isang impeachment court. Automatic po. Kung titignan mo rin ang mga nagdaang impeachment cases, yun din po ang nangyari. Nobyembre 13 taong 2000, si Pangulong Joseph Estrada agad in-impeach ng Kongreso gamit po ang 1/3 vote ng kapulungan. Hindi ito dumaan sa mahabang mga committee hearings. Matapos basahin ng opening prayer sa Kongreso, sabay po binasa lamang ni Speaker Manny Villar ang transmittal ng impeachment complaint sa Senado dahil sapat na po ang bilang ng mga kongresista. Si dating Chief Justice Renato Corona naman, nadali din sa pirmahan ng mga congressmen. Sa isang House Majority Caucus noong December 12, 2011, pinaikot ang isang impeachment complaint na pinirmahan naman ng mayorya.
Kaya't pagdating po sa plenaryo, inendorso na lamang na mayorya ang reklamo sa Senado. At sa parehong kaso, ang masusi at mahabang paglilitis ay ginawa ng mismong Senate Impeachment Court. Kaya't ang tanong ngayon, mas magiging mahirap na ba talaga na panagutin ang mga matataas na opisyal gamit ang mekanismo ng impeachment? Mga kapatid, 17 bagyo pa ang posibleng manalasa sa Pilipinas hanggang sa January 2026. Ayon sa Pag-asa, pinakamarami sa Setyembre at Oktubre kung saan 2 hanggang 4 na bagyo ang may tsansang pumasok o mabuo sa Philippine Area of Responsibility. Naging mahinang bagyo naman na ang LPA sa malayong hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Ang good news, wala itong epekto sa atin at hindi ito nakikitang papasok sa PAR. Magiging maaraw naman ang weekend sa halos buong Pilipinas kabilang ang Metro Manila. Pero sa linggo ng hapon ay mataas na ang tsansang umulan sa Mindanao dulot ng thunderstorms. Showbiz tonight na tayo. Last week na ng 2025 edition ng paborito nating kantawanan tuwing weekend, ang Singgaling. Simula bukas, malalaman na kung sino ang hihirangin bagong Ultimate Bida OK Star. Sino kaya kina Shannon Garciso ng Talisay City, Cebu, Sky Bryant ng Mariveles, Bataan, at Rosel ng Davao Oriental ang hihirangin kampiyon. Tutok na bukas, 6:30 p.m. at sa linggo, 6:45 p.m. dito sa TV5. Na-diagnose na may Lyme disease ang Prince of Pop na si Justin Timberlake. Si Justin mismo ang nag-anunsyo niyan. Kasunod ito ng kanyang Turkey tour na Forget Tomorrow. Kwento pa ng NSYNC member, nakakapanghina raw ang kanyang sakit. Ang Lyme disease ay sanhi ng bakterya na nakukuha sa garapata. Nagagamot naman ito. Bitin ba? Wait lang kayo dyan mga kapatid. Marami pa akong ichichika mamaya. Susunod, 2 grade 11 students patay matapos magdire-diretso ang motorsiklo sa isang bahay sa Zamboanga del Sur. Kasalan na uwi sa stress nang hindi sumipot ang wedding coordinator sa Cebu City. Pambayad sa suppliers, tinangay. Sa Cebu pa rin, lalaki huli sa aktong bumabatak ng droga sa banyo ng bus terminal. At silipin ang character posters ng cast ng Quezon. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Sa halip na extra kilig, matinding stress ang idinulot ng kasal sa nabudol na newlyweds sa Cebu City. Tinangay kasi ng kanilang wedding coordinator ang hit 360,000 pesos na pambayad sana sa kanilang suppliers. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa ng News 5 Visayas. Exclusive. Ang kasalang Till Death Do Us Part, buntik ng maging Till Death Do Us Part. Ang pinaka-aabangang idol ni Mark at Maris sa Cebu City, nauwi sa budol. Imbes na wedding dance at kiss, stress at singilan ang nangyari. Sa mismong araw ng kasal, hindi nagpakita o ginost sila ng wedding coordinator na si Dorothy. Alas 6 ng umaga noon, hindi na raw siya sumasagot sa mga tawag o text. Pero isa-isang dumating ang suppliers at ang tanong nila, sino po magbabayad? Plot twist, nabayaran na pala si Dorothy ng buong 361,000 pesos. Pero ni piso, wala raw ibinayad sa suppliers. Para hindi na masira ang espesyal na araw, nagbayad na lang ulit sina Maris at Mark. Ang grabe kay ka-down, sir. Uy, kay wala ba may nag-expect nga ingato di ang nahitabo na mo. Grabe talaga, down na down kami. Akala namin okay lang lahat, planchado na ang lahat. Pero ang ending, wala. Wala talaga lahat. Kahit ang susuotin ng mga groomsman at bridesmaid, wala. Traumatic yung experience, sir. Traumatic, sir. Grabe kasakit, sir. Isang taon ko yung inipunan, sir. Nagtanong kami sa yung pera, yung reply niya lang sa amin, sir. Nag-smile lang siya, sir.
Ganon kakapal yung mukha niya, sir. Nakilala raw si Dorothy sa social media. May magagandang reviews pa sa kanyang page, kaya kampante sina Mark at Maris. Pero matapos ang kasal, imbes na honeymoon, sa presinto ang punta ng bagong kasal. Agad nagsampa ng reklamo ang mag-asawa. Ang matindi pa, hindi lang pala sila ang biktima. Naaresto si Dorothy sa isang hotel. Tikom ang kanyang bibig para sa haharaping kasong estafa. Para sa mga ikakasal, tandaan, huwag agad magtiwala at siguruhin legit ang mga kukuning coordinators sa inyong wedding. Dahil minsan, ang best day ever pwedeng mauwi sa worst scam ever. Nagbabalita mula sa Frontline, Janarua, News 5, Visayas! Huli sa akto ang isang lalaking buwabatak ng droga sa pambabaeng CR ng bus terminal sa Cebu. Git ng suspect, hindi rin niya napansing maling CR ang kanya napasukan. Nagbabalik si Jan Arawa ng News 5 Visayas Exclusive. Sa mga bus terminal, may express lane. Pero ang lalaking ito, diretso huli. Dinampot siya ng mga pulis mula sa loob ng CR na pambabae sa Cebu South Bus Terminal. Hindi lang yan, nahuli siya sa aktong bumabatak. Ayon sa pamunuan ng terminal, nakahalata ang tagalinis. 1 oras na raw hindi lumalabas ang nasa loob ng cubicle. Ito sa pinakatumoy. Akala lang ng cleaner namin na call of nature. Parang nagpupulang. So wala lang. Nung sumunod, nagduda na ang cleaner namin dahil may naririnig na siyang pitik ng lighter. Doon na siya tumawag ng head guard. Presahang binuksan ang pinto at surprise! Lalaki pala ang nasa cubicle ng CR pambabae. May drug paraphernalia pa sa tabi ang suspect pero todo tanggi. Depensa niya, nag-stop over siya sa CR bago umuwi sa kanilang bahay. Kung alam ko lang na pambabae yun, di ako papasok doon. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang suspect. Maharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagbabalita mula sa Frontline, Janarua, News 5, Visayas! Bago ang pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa India, dumating sa Pilipinas ang 4 na warship ng Indian Navy. Makakasama sila ng mga barko ng Philippine Navy sa isang joint patrol sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Nakadaong sa Maynila ang 4 na barkong pandigma ng Indian Navy para sa isang port visit dito sa Pilipinas. Ilang araw yan bago ang nakatakdang pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa India sa susunod na linggo. Kabilang na dyan ang pinakamodernong survey ship ng Indian Navy na INS Sandhayak. May kakayahan itong magsagawa ng hydrographic survey na makatutulong sa maritime safety at maging sa military operations. Pwede rin daw itong magsilbing ospital sa dagat kung kakailanganin. Ito ang unang beses na naglayag sa Pilipinas at sa bahaging ito ng mundo ang nasabing Indian survey ship. Bukod sa INS Sandhayak, nasa Maynila rin ang Indian Guided Missile Destroyer na INS Delhi. Mga moderno ang armas nito, gaya ng pangmalakasang naval guns, close-in cannons at anti-submarine rocket launchers. Armado rin ang barko ng BrahMos missiles na hindi magtatagal ay magkakaroon na rin ng Pilipinas bilang bahagi ng AFP Modernization Program. Makakasama ng mga Indian warship ang mga barko ng Pilipinas sa isasagawang joint sail at patrol sa West Philippine Sea. We are trying to share this message that even though we are far, we can help each other so that in the times to come, we can share more information, more training and do for economic growth of respective countries. Habang nandun po sa India ang ating Pangulo, ay magkakaroon tayo ng bilateral maritime cooperating activity with India. So yung ating Philippine Navy at itong 3 barko ng India ay magsisail. They will sail together dun sa West Philippine Sea. Parehong may kinakaharap na agawan ng teritoryo ang dalawang bansa laban sa China. At sa susunod na linggo, sa gitna ng tensyon sa rehiyon, magkasama maglalayag ang Pilipinas at ang India. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Nakatakdang pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang ipospo ng barangay at SK elections. Ayon mismo sa COMELEC, pipirmahan ito ng Malacanang sa August 12. Sa December 1 sanang botohan sa mga barangay. Una na rin inaprubahan ng Kongreso ang Bicameral Conference Committee report na nag-extend ng termino ng barangay at SK officials. Mula 3, plano po itong gawing 4 na taon. Habang wala pa, nagsimula na ngayong araw ang voters registration.
Inilabas na ang character posters ng cast ng Quezon movie. Starring dyan si Jericho Rosales para sa lead role. Ni-reveal na rin ang ibang cast gaya ni Romnick Sarmenta as Senator Sergio Osmeña, JC Santos as Senator Manuel Rojas, Jake Macapagal as Manuel Nieto at Ana Abad Santos as Carmen Hernando. Magbabalik din ang mga iconic characters mula sa mga naunang Bayaniverse movies, gaya ni Mon Confiado as Emilio Aguinaldo, Aaron Villaflor as Joven Hernando at Benjamin Alves as Young Manuel Quezon. Si Joros Gamboa naman ang bagong gaganap bilang si Eduardo Rusca na naunang role ni Archie Alemania. Sa October 15 na mapapanood ang theatrical release ng Quezon. May pasilip na sa sequel ng 3D animated movie na Zootopia. We begin by greeting our teammate. Okay, unfortunately, Karen has chosen to see Joel's smile as a sign of aggression. Hackles down, Karen. Karen, hackles down. Someone get the hose. Sa latest teaser ng movie, sumailalim sa partnership counseling ang rookie cops na sina Judy Hopps at Nick Wilde. Matetest ang pagiging partners nila nang bigyan sila ng bagong assignment ni Chief Bogo. May kinalaman ito sa isang snake na nakapasok sa city ng Zootopia. In cinemas na ang Zootopia 2 sa November 26. Susunod, pagparada sa mga pampublikong kalsada sa Metro Manila, balak ipagbawal ng DILG. Lalaking nandura at nagwala sa BGC, arestado. 2 estudyante patay nang magdire-diretso ang sinasakyan nilang motor sa bahay sa Pagadian City. At first studio album ni Maki may release date na. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Gustong ipagbawal sa Metro Manila ang pagparada sa mga pampublikong kalsada. Pabor ba dyan ng mga lokal na pamahalaan? Nasa frontline na balitang yan, si Mon Gualvez. Bilang na ang araw ng mga sasakyang pumaparada sa mga pampublikong kalsada tulad nito. Dahil lang DILG, plano nang ipagbawal yan. Bukod sa mga pangunahing kalsada at mabuhay lanes, gusto na ring iba ng street parking sa secondary at tertiary roads, pati na sa mga inner o barangay roads. Nakakadagdag do kasi sa traffic ang pagparada sa mga yan. Hindi madaanan kasi ginagawang parking lot. We are in critical times already. Metro Manila is almost unlivable. It takes you 39 minutes to travel 10 kilometers. Plano ng DILG na ipatupad ang parking ban sa mga kalye mula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Pero mungkayin ng MMDA, isabay na lang yan sa mga oras ay pinatutupad ng color coding scheme mula 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Meron namang mga pagkakataon na may oras after rush hour na we think na pwede naman ng payagan. Dito sa Mandaluyong, may pinapatupad silang one-side parking sa ilang kalsada gaya nito. Para win-win daw sitwasyon kung saan may napaparadaan pa rin ng ilan at may nadaraanan naman ng mga motorista sa kabilang lane. Pero oras ay patupad, ang street parking ban, pati ito, bawal na. Sang-ayon naman ng ilang LGU sa Metro Manila sa panukalang street parking ban gaya sa Pateros na may pinatutupad na raw na katulad niyan. We are implementing 24/7 wheel clamping ordinance. Hindi lang po sa national roads, hindi lang sa municipal roads, even in barangay roads. Pero may ilang ding hindi pabor gaya ng Makati City dahil may ilang kalye sa lungsod na hindi naman daw masyadong dinaraanan. Baka ibalik lang daw ang sisi sa pamahalaan. If we fully implement this, ang sasabihin ng mga constituents namin is, buti sana if there's mass transportation na pwede kami madali for us to commute. So they end up buying cars. Magpapatawag ng Technical Working Group meeting ang MMD at Metro Manila Council para pag-isahin ang mga mungkahi at para matukoy ang mga kalyeng gagawing no parking zone.
Target ilabas ang resolusyon bago mag-September 1. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Patay ang 2 sa 3 estudyanteng sakay ng iisang motor sa Pagadian City sa Zamboanga del Sur. Ang kanilang motor dumire-diretso sa loob ng isang bahay. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 stringer Christian Dumabok. Masdan ng kuha ng CCTV. Tahimik lang sa labas ng isang bahay sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Maya-maya, biglang bumangga ang isang motorsiklong may 3 sakay. Lumusot yan sa loob ng bahay. Ang imahe ng Holy Family na nakapatong sa aquarium, tumalsik din. Nagulantang naman ang mga residente. Sa sala ng bahay, bulagta at duguan ang 2 babaeng sakay ng motor. Kinilala ang 2 na sina Tiffany Saipudin at Jonalyn Oliva na parehong 17 anyos. Ang lalaking nagmaneho ng motorsiklo, nagkasugat naman sa noo. Siya si Stanley Abria, 17 anyos din. Rumesponde naman ang mga rescuer. Dinala ang mga biktima sa ospital pero binawian ng buhay ang 2 dalagita. Base sa investigasyon, pawang grade 11 students ang 3 sakay ng motorsiklo. Galing daw sila sa pamamasyal nang biglang mawalan umano ng preno ang rider sa patirik na bahagi ng daan. Hindi na nakontrol ng rider ang manibela ng motor hanggang sa dumiretso sa bahay. Patuloy pang investigasyon sa insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Christian Dumabok, News 5. Biniliwan at tinuraan ng isang lalaki sa BGC sa Taguig. Ang suspect, notorious daw sa pagwawala. Nasa frontline na balitang yan si Reniel Pawid. Wala kang ginawa sa akin! Bigla na lang nagsisigaw ang lalaking yan habang kinukumpronta ang isa pang lalaki sa Bonifacio Global City sa Taguig. Nasa harap pa sila ng isang security guard. Hamon pa na nagwawalang lalaki, magharap sila sa presinto ng kanyang kaalitan. Police station now! 1, 2, 3! Sinubukan naman makipag-usap ng sinisigawang lalaki. Pero ilang beses siyang dinuraan sa mukha. Kalmado namang lumapit at nakipag-usap sa SQ ang dinuraang lalaki habang patuloy sa pagsigaw ang isa pa. Hindi naman nakunan sa video pero inaresto ang nandurang lalaki. Sinampahan siya ng reklamong unjust vexation at light threat. Lumalabas sa investigasyon na nagalit ang sospek nang masagi raw ng biktima ang kanyang balikat. Doon na raw ng insulto ang sospek at pinagbantaan pang pupugutan ng biktima. Nasa kustodiya na ng Taguig City Police ang nandurang lalaki. Hindi na nagpa-interview sa harap ng kamera ang BGC Police. Pero ayon sa kanila, hindi ito ang unang beses na nasangkot sa gulo ang sospek. 5 beses na raw itong dinala sa police station sa iba't ibang reklamo. Sisipahin mo anak ko? Yes, oo. Minsan na siyang nanipa ng stroller sa loob ng isang mall dahil lang din nasagi siya. Pinagsisigawan din niya ang ilang secure sa isa pang mall. Nagbabalita mula sa Frontline, Reniel Pawid, News 5. Ipinasara ang isang visa consultancy office sa Pasig na sangkot sa illegal recruitment. Ayon sa Department of Migrant Workers, iligal na nagde-deploy ng mga guro sa Amerika ang ahensya kapalit ng hanggang ₱250,000 placement fee. Mangangako ang agency ng mabilis na proseso at sahod na hanggang ₱150,000 kada buwan. Bukod sa opisina ng agency sa Pasig City, 7 branches pa nito ang ipinasara sa iba't ibang lugar. Nag-o-offer sila ng trabaho para sa abroad with a work visa nang walang lisensya sa DMW at naniningil ng 300 to 500,000. Mainly teachers. May mga kaso na hindi nila binalikan na, nabalikan. Yung mga inalokan nila ng trabaho at pinagbayad nila. Abangan! Production ng Romeo and Juliet sa Estonia, hindi tao ang cast kundi mga sasakyan at heavy equipment. At K-pop girl group na Red Velvet nag-celebrate ng kanilang 11th anniversary. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.
Mark your calendar, Zushis! Ilalabas na finally ni Maki ang kanyang first ever studio album. Color Coaster ang title niyan. Pinost na yan ni Maki sa IG featuring ang colorful circle with a star. Sa September 19 na yan ilalabas. Itatampok sa album ang mga previous single ni Maki gaya ng Dilaw, Namumula, Bughaw at Kahel na Langit. Gigi Forever is real! Reunited ang nation's girl group ng South Korea na Girls' Generation. Just like their song Complete, present lahat ang 8 members sa birthday ngayong araw ni Tiffany. Nitong weekend lang nang mag-concert si Tiffany dito sa bansa. Sa August 5 naman ang 18th debut anniversary ng Soshi. Speaking of anniversary, may paandar dyan ang Red Velvet. May solo pictures lahat ng members featuring their cake at number 11 balloon for their 11th anniversary. Gaya ng Girls' Generation, sa SM Entertainment din nag-debut ang Red Velvet. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Jenny Alipoon. Happy weekend mga kapatid! At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, pambihira ang isang theater play sa Estonia. Imbes kasi ng mga tao, mga sasakyan ang umakting. May excavator na parang nag-aaway. May bus, may kotse at merong pickup. Sila raw ang mga karakter ng pamilya Montague at Capulet sa Romeo and Juliet. Ang pulang pickup at rally truck ang nagsilbing Romeo at Juliet. Ginawa ang play sa isang quarry. Bilib na bilib naman ang mga manonood sa kakaibang play na ito. Paano kaya yung dialogue? Yes, mahirap. Ang hirap pa, pero kakaiba siya. Sobrang kakaiba. Baka mag-guess yung ano dyan, Transformers. Pwede man. Iba hirit nyo. Oo nga naman. Oo, why not? Tsaka parang hindi bagay sa mga sasakyan yung Romeo and Juliet. Kasi dapat Fast and Furious. may entry din pala si Sir Ed, no? Wala akong entry eh. Okay, iwan ko na yun sa inyo. Tapos yun natin. Nagkakaloko na tayo eh. Yan po ang 45 minuto pag-imayos talaga headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan po ni Mayan Los Baños, ako po si Marian Enriquez. Ako lang po si Ed Lingao. Hanggang sa lunes mga kapatid. Magandang gabi.